good morning guys. Luzon District na sa umaga na ito ngayon. Magbigay naman ko og konting tips sa inyo nga mga baguhan pa lang tungkol sa proseso ko naman sa aking mga hinahatid na itlog sa incubator kapag dumating na ang pizza na kukunin ko na pagdating dito sa bahay. Ito ang ituturo ko sa inyong mga baguhan pa lang. Nagawaan ko na itong content video dati, kaya lang marami pa rin nagtatanong naman yung mga baguhan, kaya ito ipapaliwanag ko sa inyong mga baguhan ito. Ang aking proseso sa aking mga di-old, kayang healthy masiglakihan, galing sa incubator, pagdating dito sa bahay, ang una kong ginagawa, pinapainom ko muna sila ng brown na asukal. Hindi ko muna binibigyan ng pagkain yung chick booster na feeds pang di-old. Ngayon kung may laman na ano sila, yung tubig na may halong asukal, saka ko na yan sila bibigyan ng chick booster yung pang di-old na pagkain. Pagkatapos ilagay natin sila sa tinawag kong brooders, yung hindi mahanginan. Kung wala kayong brooders, pwede naman yan. Kung hindi masyadong marami ang inyong pina-incubate, ang nagiging sisiyo, sa karton, parang hindi lalamigin. Tapos sa pinan nyo ng dyaryo, kahit papel, kahit anong papel, yan ang pinaka-importante na hindi mahanginan. Pagkatapos inilawan nyo. Tapos may mga diskarte din akong ginagawa na kung paano ako makapagtipid sa kuryente, kung kasi mataas ang bill sa Meralco ang bawat kilowatts. Pwede naman kung hindi marami ang ating nagiging sisiw na pinapapisa natin, hindi natin maiwasan yan, kahit konti lang ang may similya, ilagay lang natin sa karton, parang mag-init lang, para lang din yan silang inilawan, basta hindi lang mahanginan. Nakatipid kayo niyan, nagawa ko rin yan. Pero kung maramihan talaga ang nagiging sisiw, ang ginawa ko, obligado talaga akong inilawan ko niyan. Kasi ang naka-advantage kasi sa inilawan natin, bilis masiglakihan ikumpara sa hindi natin inilawan. Kasi araw-gabi kain lang yan. Tapos hindi lang natin pakawalan ng inuming tubig na may halong vitamins. At saka lagi nating, sa tingin nating kukunti na lang ang natitira sa kanilang nilagyan nating kainan, dagdagan natin palagi yan. Huwag nating hayaan na maubusan. Ang bilis lang masiglakihan yan. Pagdating ng 2 buwan pa lang, makikita nyo na ang sigla, ang lulusog. Pagkatapos kung minsan nga 2 buwan na simula na silang magtukaan, kapag ang linyada na ating ialagaan, na ating pina-incubate na itlog, anak ng mga linyada na mga matapang na lahi sa isang kapanot. Totoo yan, mangyayari yan sa inyo. Parang maniwala kayo sa akin, itry nyo na lang yan, walang mawala sa inyo. Ang brown na asukal, yan dapat ang una nating ilaman sa butsi sa ating mga di-old mga sisiw bago natin bigyan ng feeds, chick booster na pagkain. Ganun lang kasimple, magastos lang, pero kung mabilis masiglakihan ang ating mga sisiw alaga, pagdating ng 4 months, 3 months, ang dami ng gustong bumibili dahil healthy, malusog ang pangatawan sa ating mga alaga. Malayo magkasakit-sakit ang healthy na sisiw naglaki. Madali nga magkasakit ang hindi healthy, hindi malusog na naglaki mula pagkadiol, ang isa ka manok, isa ka sisiw. Kapag linyada na sakitin, kasi di natin maiwasan, may lahi talaga nag-anak ng lahing sakitin. Lagi ko sinasabi sa inyo, piliin din natin ang linyada, gagamitin natin babae, lalaki, pagparisi natin hindi sakitin. Kung di natin maiwasan, mayroon namang magkasakit-sakit talaga niyan, pero sandali lang mawala kapag linyada hindi sakitin. Pero sa mga lahi na ang mga pinagalingan nila, ang nanay ama nila sipunin, tapos ang magiging anak, ganun din ang resulta, magkasipon-sipon, mas
advantage maglaki talaga ang mga healthy kay kumpara mo sa sakiting maglaki. Yan totoo. Pero ang pagkaroon natin ng linyadang sakiting sipunin, may solusyon naman dyan, may mga gamot-gamot. Kailang ako, ang pinipili ko ngayon, kaya lagi kong ginagawa sa sinasabi sa aking content video, araw-araw na ni-upload na dapat kung magmamanok tayo, pipiliin talaga natin ang gamitin nating babae lalaki nga pagparis-parisin na materialis na hindi nagkaroon mula pagkadiol pa kahit sipon man lang, para na ang magiging anak mamana sa kanila na ang mag-ina na healthy magsiglakihan. Ganon din ang magiging mga anak yan. Kung mayroon mang magkasipon yan, ilang piraso lang, isang painuman mo lang ng gamot para sa sipon, mawala agad. Hindi gaya ng mga manok na linyadang sipunin, pagastusan ka pa, dalog maraming isisiw mo, laging namamaga ang mata, hindi mawad ang sipon, gagamutin mo yan, painumig mga ngayong buwan na ito, gumaling, pinainom mo gamot kasi sinipon ngayong buwan na ito, next month, sunod bulan na, magkaroon na naman, babalik-balik lang ang sipon. Yan ko to. Hanggang dito muna ako, bukas uli ibang topic na ipaliwanag ko sa inyo. Maraming salamat pala sa inyong pagpanood, lalong-lalo na sa inyo nagsubaybay dito sa aking ginawang mga content video tungkol sa kaalaman ko sa pag-alaga ng manok, na ang pagmamanok marangal ng pamaraan. Ulitin ko, kumikita tayo dito sa malinis na pamaraan, parang mayroon tayong pagkukunan na pangdagdag sa gastusin para sa ating pamilya. Yan lang, maraming salamat ulit. Bye-bye.